Magsitayo po tayong lahat. Makibukas po kayo sa John chapter 10, verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito ng may kasaganaan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Hello, manalangin po tayo, aming amang Diyos sa langit. Pagpalain mo po ay yung mga salita na aming pagbubulayin sa tulong po ng iyong Holy Spirit. Ikaw po aming maging tagapagturo para po lamang sa iyong kaluwalhatian sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay may pabagat na ang pamumuhay ng masagana kay Kristo. Purihin ang ating Panginoon. At ito po ay binasa ng ating kapatid, Sister Bia, sa John chapter 10, verse 10. At ating po muling babasahin. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito, sabi ng Panginoong Kristo, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Ang pamumuhay ng masagana kay Kristo. Ang layunin po ng ating pag-aaral na mensahe ay umaunawaan upang maunawaan at ipamuhay natin ang layunin ni Kristo para sa atin na masaganang pamumuhay laban sa mapangwasak na pamumuhay dulot ng dyablo. So mga kapatid, mayroon pong dalawang klase ng pamumuhay ng tao dito sa lupa. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po una ay yung pamumuhay tungo sa kamatayan at pagkawasak nito. At yung pangalawa ay pamumuhay tungo sa kasaganahan nito at buhay kay Kristo. So ating himayin mga kapatid ang dalawang klase ng pamumuhay nito. At siyempre po yung ating tamang pamumuhay dito dapat ay yung nasa pangalawa. Ito po yung pamumuhay tungo sa kasaganahan nito at buhay kay Kristo. At hindi po yung pamumuhay tungo sa kamatayan at pagkawasak nito. So alamin po natin yung dalawang klase ng pamumuhay na ito na ipinamumuhay po ng mga tao. Matthew 7:13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Marami ang pumapasok doon. So binanggit po ng ating Panginoong Kristo yung maluwag na pintuan at malapad na daang patungo sa kapahamakan. At marami pong mga tao ang pumapasok po doon. Yun po yung isang nakakalungkot nito. At sa verse 14, Matthew 7, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So yung isa pong daan ay maliwanag. Ito po yung daang minumungkahi o hinihikayat ng ating Panginoon na daanan po natin yung makipot na pintuan, sapagkat ito po ay patungo sa buhay. At ito po yung ating talata sa John chapter 10, verse 10, yung layunin ni Kristo na magkaroon po tayo ng buhay at buhay sa kasaganahan nito na galing po sa ating Panginoong Jesucristo. So ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon na pamumuhay sa
kasaganahan ng buhay na ibinibigay niya. Unahin po natin, mga kapatid, yung isang klase ng buhay na ang gumagabay po ay ang dyablo. So tandaan po natin, ang buhay ng tao, dalawa lang po ang pwedeng gumabay po sa atin. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng dyablo. Marami pong tao ang hindi po nakakaalam na sila po ay lumalakad tinutukoy po rito, walang iba kung hindi ang dyablo at ang mga kampo nito, ang mga fallen angels at ang mga masamang espiritu na alam natin ang katawagan ay mga demonyo o masamang espiritu, ay ang layunin po ay magnakaw, pumatay at pumuksa. So, ang mapamuksang kapangyarihan ng dyablo ay nasaksihan po natin, mga kapatid, yung kanya pong kakayahan na gawin ito ng literal. Yung magnakaw, pumatay, at pumuksa sa buhay po ng ating kapatid na si Job sa Old Testament, mga kapatid. So, hindi po natin dapat katakutan ang dyablo, kundi ang Diyos. So, nakita po natin yung mapamuksang kapangyarihan ng dyablo sa buhay ng tao na ipinamalas po na nakita po natin sa buhay ni Job. So ano po yung disaster na nangyari kay Job? At siya po ay nawala ng ari-arian. Ginamit po ng kaaway yung mga bandido. Sa panahon natin ngayon ay mga natulisan at mga magnanakaw, literal. So yan po ang ginagamit ng dyablo. Kaya pag pinasok po tayo ng magnanakaw sa bahay, ay sa dyablo po yon. Diba? Nanakawan tayo. Naisnatyan tayo at nadukutan tayo, yung mga ganun pong klase. At meron naman po mga nanakawan ng mga pwesto sa kumpanya, nanakawan po ng posisyon. Ayan. Na tayo dapat yon, subalit napunta sa iba na dahil sa koneksyon. At ito po ay literal nangyari kay Job. At paano po nakita natin yung pagpatay naman ng kaaway sa buhay ni Job, yung lahat po ng kanyang mga anak sa isang iglap lamang po, ay dahil po sa sakuna, mga kapatid, ay namatay po lahat yung kanyang mga anak. Mantakin nyo, lahat ng mga anak ni Job ay sabay-sabay pong namatay. Yung nga po yung magulang ay ilibing po niya yung kanyang anak na isa-isa. At meron po akong alam, talaga napakalungkot po dahil isa-isa pong nalalagas yung kanyang mga anak na nililibing niya. Hanggang naubos na po lahat ng mga anak niya. At gaano po kasakit ito, mga kapatid, sa buhay ni Job na isang iglap lang ay patay po lahat yung kanyang mga anak. At nakita rin po natin mga kapangyarihan ng dyablo sa paninira sa buhay ni Job ay hindi pa nakontento, ay binigyan pa po siya ng sakit at karamdaman na talaga nga naman po ay pandidirihan po ng mga tao at hindi mo siya lalapitan. At aakalain mong pinarurusahan ng Diyos. So, yan po yung mapamuksang kapangyarihan ng dyablo na nakita natin sa buhay ni Job. So, bakit po nagagawa ito ng dyablo sa buhay ng mga tao? Bakit po parang meron siyang authority na gawin ito? Bagamat wala po siyang authority, lahat po ng kanyang ginagawa ay nakaw na authority. Ninakaw po niya yung kapamahalaanan ng sanlibutan kay Adan. Nung si Adan po ay nagkasala. So, ang dyablo po ay wala po talagang authority. Puro nakaw po yung kanyang kakayahan at yung ginagawa po niya sa mga tao.
So gayunpaman ay bakit po niya nagagawa ito? 1 John 3:8. Ang sabi po sa 1 John 3:8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. The devil work is to keep us in sin, leading to destruction in hell. So, ang dyablo, alam ng dyablo, makakapasok siya sa buhay ni Adan at ng sanlibutan sa oras na matukso niya at mahikayat niya si Adan na kusang loob. Kusang loob, mga kapatid, na baka may pagmamahal pa. Mahirap yon. Kusang loob na may pagmamahal pang gumawa ng labag sa kautusan ng Diyos. At ito po yung kusang loob niyang pagre-rebelde sa ating Diyos. Sila pong mag-asawa, si Adan at si Eva. At naroon na nga po yung sisihan, mga kapatid. At wala pong scapegoat na lang po nila yung paninisi. Sapagkat yung pagkakasala po ay voluntary, willfully, intentionally, with feelings, no? With, ano pa talaga, nanggigigil pa sila nung ginagawa nila yung kasalanan at excited pa, mga kapatid. Yan po ang ginawa ng dyablo sa tao. At yan po ang ginawa ng tao nang pumasok po ang kasalanan. Hindi po yan shotgun na tinutukan silang dyablo. Pag hindi mo kinaya niya, papatayin kita. Ay, hindi po ganon. So, masaya silang ginawa yon, willfully, excited pa, na ano kaya mangyayari pag kinain namin to. At naniwala sila sa dyablo. So, kasalanan po yon ng tao. At dahil po rito, ay nahawakan po ng dyablo ang tao at nakapasok po siya sa buhay ni Adan at ni Eva at ng sanlibutan. Kasama na po tayo. So, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kapatid. So, ito po ang gawa ng dyablo ay panatiliin tayong makasalanan. Kasi makasalanan na po ang tao nang siya po ay isilang. Tama po ba? Hindi po nang siya ay nilikha. Kasi ang nilikha po una ay si Adan. At tayo po ay naging makasalanan na nung nagkasala po si Adan. So ano po ang mga gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao? So ito po yung hihimayin natin. Ano po yung mga gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao? Simula pa po ito nang nagkasala si Adan. At si Eva ay nakapasok na po ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan dahil lahat ng tayo nagkasala. Nung pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan, ang ibig sabihin po noon ay nakapasok na rin po si Satanas sa sanlibutan. Bakit po? Kasi nung pasimula ay nagkasala na ang dyablo. So, ang origin of sin is Satan, the devil. Okay? Hindi po si Adan. Si Adan po, nagsimula po sa kanya ang kasalanan ng sanlibutan. Pero ang kasalanan po ay nagsimula sa dyablo. At ito po ang dahilan kaya nakapasok po ang dyablo sa buhay ng tao. So, when man sinned, sin entered the human race, the whole world. Sabihin nyo na lang yung sin, Satan. Okay? So, Satan nakapasok na sa buong sanlibutan. So, ano po ang unang ginagawa ng dyablo? Ang ginawa po ng dyablo kay Adan ay ninakaw po ng dyablo ang salita ng Diyos kay Adan. Paano po niya ninakaw? Iniba po niya ang kahulugan, binaliwala niya, winalang kabuluhan niya, at sinabi niyang hindi totoo ang salita ng Diyos. So, nung naniwala ang unang tao sa sinabi na kasinungalingan ng dyablo, ay ninakaw na po ng dyablo ang salita ng Diyos. At nawala na po kay Adan at kay Eva. At dahil po dito, sila po ay nagkasala na. So, ito po ang unang-unang ginagawa ng dyablo, ay ninanakaw po sa atin ang salita ng Diyos. At dahil dito ay nanakaw na rin po yung mga benefits ng salita ng Diyos na dapat po nasa atin.
So una, nakawin ang dapat na nasa atin. Ito po ang gawa ng dyablo. Ang buhay na walang hanggan at mga pagpapalang espiritual kay Kristo. So ano pong ninanakaw ng dyablo na dapat nasa tao ay yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ni Kristo sa mga tao at ang mga pagpapalang espiritual na kay Kristo. So tandaan nyo mga kapatid, hindi lang po eternal life ang binigay ni Kristo sa atin, kundi lahat po ng pagpapala na nasa Kanya ay ibinigay po niya sa tao. Basahin po natin Matthew 13 verse 19. Kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso, ito ay ang naihasik sa tabing daan. So ganito po ang gawa ng dyablo, mga kapatid. Okay? Sa tao, may magsishare ng ebanghelyo. At pag yung tao nakumbinsi ng dyablo, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala dyan. Wala kang panahon dyan. Reliyon yan. Lahat ng kasinungalingan, ibibigay ng dyablo. Pag yung kinagat ng tao, at sinabi niya ay ayoko munang intindihin yan, ayoko muna ng Biblia, ng salita ng Diyos, o ng Ebanghelyo, yun po yung time na ang dyablo ay may go signal na po, dadagitin niya na po yung salitang naitanim, at yung tao makakalimutan na po yun, kasi wala na po yun sa kanyang memory. Wala na sa kanyang heart. Parang, kumbaga sa computer, mga kapatid, ay hindi mo na pwedeng balikan kasi na-delete na. Permanently, nadagit na po ng dyablo. Okay, ayan. Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So dapat po ang tao sa oras na makapakinig ng salita ng Diyos, pakinggan po niya yon, unawain at panampalatayanan. At pag hindi po ginawa ng tao yon, ano po ang mangyayari? Dadagitin po ng dyablo, nanakawin, i-delete ng dyablo, at hindi na po maaalala ng tao yung mensahe ng Panginoon. At hawak na po tuloy-tuloy na po yun sa dyablo na ibig sabihin, hindi na po makakawala yon. Maliban lamang po may mag-share uli sa kanya. Ephesians 1:13-14, sa kanya ay kayo rin namang na nakapakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinataka ng pinangakong Espiritu Santo. So pagka po yung tao ay hindi po nanampalataya sa salita ni Kristo, ano po ang mangyayari? Ay nanakawin po ng dyablo yung tatak ng Holy Spirit. So imbis yung tao na yon ay manampalataya, dahil hindi nanampalataya, ninakaw niya yung salita ng Diyos. Ay mawawalan po ng pagkakataon yung tao sayang na maligtas at matatakan ng Holy Spirit. So tandaan po ninyo, pag ang tao po ay nanampalataya kay Kristo, naunawaan po niya yung ebanghelyo ng kaligtasan na siya'y makasalanan, at dahil siya'y makasalanan ay siya ay mamamatay o may kamatayan na, at siya ay patungo sa kamatayang walang hanggan, yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno. At pag ito'y naunawaan niya at siya'y nagsisi, siya ay hahanap ng magliligtas sa kanya. Sasabihin niya sa kanyang sarili, sino ang makapagliligtas sa akin? Sino ang magliligtas sa akin sa kapahamakang ito ng kamatayan dulot ng kasalanan? Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga si Kristo, pag kanyang pinanampalatayanan na kanyang Panginoon tagapagligtas, ay tatatakan po siya ng Holy Spirit. Okay. Pwede nating sabihin, siya ay mababakunahan ng Espiritu Santo. Ito po ang nakaw na mangyayari kapag ang isang tao po ay hindi sumampalataya kay Kristo pagkapakinig niya ng salita ng Diyos. Sayang, sapagkat ang Holy Spirit, sabi sa verse 14, siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po, ang Diyos, bibigyan po niya tayo ng assurance of salvation. Alam niyo po ba ang ating assurance na tayo po ay ligtas, hindi na pupunta ng impyerno, at pagbalik ni Kristo, tayo po ay bubuhayin niyang muli.
at bibigyan ng bagong katawan na wala ng kamatayan. Alam po ba natin ang ating katiyakan na ito'y totoo? Binigyan po tayo ni Kristo ng katibayan. Ano po yung katibayan? Ito po ay yung halimbawa ay katibayan na sa iyo na po yung bahay. Ito po yung mga titulo. Tama po ba? Katibayan na sa iyo po yung sasakyan. Yan po yung rehistro na ikaw po yung may-ari. O yung ibang mga katibayan pa. Ano po ang katibayan binigay sa atin ng Diyos? Sa oras na tayo manampalataya, ito po ay ang katibayan ng Holy Spirit na nasa atin. Ito po yung seal o tatak ng banal na Espiritu. Kaya nga po bawat mananampalataya ay mayroong tatak ng banal na Espiritu. So ito po yung ninanakaw ng dyablo sa mga tao na hindi po natatakan ng Holy Spirit. Dahil hindi po sila nanampalataya. Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. So ang ating buhay na Diyos ay binigyan po tayo, ang ating Ama sa langit, binigyan niya po tayo ng spiritual blessing. Galing po yan sa langit kay Kristo. Lahat po ng blessing na binigay niya sa kanyang anak ay ibinigay po niya sa atin na mananampalataya. Hindi nga lang po natin alam. Dahil ang ginagawa po ng dyablo ay ginagawa po tayong mangmang sa mga pagpapalang espiritual na dapat po ay nagagamit po natin. So hindi po ito yung pagpapalang espiritual na gagamitin mo pag namatay ka doon sa langit. Eh ano pang gamit nun, di ba? Nasa langit ka na, then natural, yung blessing ay meron doon, di ba? Nandun ka na eh. Inaaliw na yung kaluluwa mo ron. So para ano pa yung spiritual blessing kung hindi po natin gagamitin para dito sa lupa hanggat buhay po tayo. So yung sinasabi pong pagpapalang espiritual ay para po sa pamumuhay natin dito sa lupa. Ito po yung sinasabi ni Kristo na masaganang pamumuhay, mga kapatid, sa biyaya at mga pagpapalang espiritual ng Panginoon. Bukod yung eternal life, ay merong kang spiritual blessing from the heavenlies mula sa kalangitan. Yung spiritual blessing na yun. At hindi po ito yung material na bagay. So tandaan po natin mga kapatid, yung pamumuhay na tinutukoy po rito na gabay ng dyablo at gabay ng Diyos, gabay ng Holy Spirit, ay yun lamang po makikita po natin, yun lamang pong unique sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi ko po masabi mga kapatid na yung masaganang pamumuhay na tinutukoy ni Kristo ay material. Sapagkat maging yung mga hindi mananampalataya na ginagabayan ng dyablo ay masagana sa material. Amen po ba? May inggit tayo mga kapatid kung titignan po yung material. At pwede po yan sa mga anak ng Diyos at sa mga anak ng dyablo. Sa believers, unbelievers, may mayaman po parehas. So ano yung pinagkaiba? So hindi ko po masabi na ang blessing na tinutukoy pong masaganang pamumuhay ay yung material. Hindi po yon mga kapatid. Kung titignan po natin ang mga apostol, ay sino po ba ang namuhay sa kanila ng marangya nung sila po ay narito? Isa lang ang nag-attempt na mamuhay ng marangya. Na kung ito ay nagtuloy-tuloy, siya yung apostol na mayaman. Siya po ay si Judas Iscariote. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Hindi po yun yung masaganang pamumuhay tinutukoy ng Diyos. At nag-commit po ito ng suicide. At nalaglag po ito bilang apostol. So, I think nakuha nyo yung ating punto ron, mga kapatid, kung ano po yung masaganang pamumuhay tinutukoy ni Kristo. So, yung po yung nananakaw sa atin, buhay na walang hanggan, at buhay na punong-puno ng pagpapala espiritual ng Diyos. Yung po yung ninanakaw ng dyablo sa mga tao. Pangalawa, yung po yung una, yung pagnanakaw. Pangalawa, yung pagpatay. Paano po ang ginagawang pagpatay ng dyablo sa atin? Sa mga tao. Pangalawa, pinapatay tayo sa pamamagitan ng mga sakit, karamdaman, at mga sakuna, kagaya ng ginawa ng dyablo sa buhay ni Job. So nasaksihan po natin yung literal na pagpatay ng dyablo sa mga anak ni Job. Ano pong ginamit ng dyablo? Sakuna.
Ano po yung sakuna? Disgrasya. At maaring, ano pa nangyari doon? Nagkaroon ng earthquake. Mantakin nyo, sa lahat ng panahon, nataon naman yung earthquake ay kung kailan nagtitipon silang sabay-sabay. At saka naman nag-earthquake. What a coincidence. Diba? Pwede naman mag-earthquake, gumuho, siya lang yung nandun. Kung kailan pa nagkaroon ng party at nag-invite, naroon lahat magkakapatid, at saka pa nagkaroon ng dilubyo. So mga kapatid, wala pong coincidence sa mga nangyayaring sakuna sa mundo ibabaw na ito. Lahat po yan ay organized by the devil, mga kapatid. At bakit naman pinahintulutan siya? Kasi nga po, nagsimula po yan nung nagkasala si Adan. Pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan. Pumasok na ang demonyo. Sapagkat ang kasalanan nag-originate sa kanya, sa Diablo. Hebrew 2:14, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, si Kristo nakibahagi sa laman at dugo natin, nagkatawang tao, upang iligtas tayo sa kapangyarihan ng Diablo. Ano po ba yung kapangyarihan ng Diablo? Tuloy po natin. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sino po yung may kapangyarihan sa kamatayan? May kapangyarihan pumatay, pumuksa. Sa makatuwid ay ang Diablo. Kung meron man pong tinatawag tayong si kamatayan ay nandyan na, ay walang iba kundi ang Diablo. Sapagat siya po ay merong kapangyarihan sa kamatayan. Paano nagkaroon ng kapangyarihan to? Kaya nga po, no, yung pumasok po ang kasalanan, nagkasala po ang tao, laki po ng epekto nito. Nagkaroon po ng kapangyarihan ng Diablo sa kamatayan, sa buhay ng mga tao. Mga kapatid. Kaya nakakalungkot po, lagi po nating sinasabi, ay kinuha na siya ng Diyos. Wala pong nagsabi na kinuha na siya ng Diablo. Di ba? Pag ikaw ay naroon sa service, at tayo po'y nalulungkot mga kapatid, dahil ang ating kapatid ay pinatay na ng Diablo. Di ba? Anong gagawin? Lagay ko, papatayin ako ng mga nandun, di ba? Masasyak sila. Dahil alam nila, ang kumuha ay para lang ma-comfort. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang pumatay ay ang Diablo. Hindi lang po natin masabi ng diretso na kawawa naman nating kapatid na biktima ni Satanas. Ano po? So, nakakalungkot po yan. Pero yan po ang isang katotohanan. Subalit si Kristo nagpunta rito para mapuksa niya yung gawa ng Diablo. Ano po yung gawa ng Diablo? Pumatay. Una, magnakaw. Pangalawa, pumatay. Literally. Literal po ito. Mga kapatid. Paano pinatay na pinuksa ng Diablo? Pinuksa ng Panginoon ang kapangyarihan ng Diablo ng kamatayan? Ay sa magitan ng kamatayan din. Diba? Kinuha niya yung ating death penalty para wala na pong power ang Diablo sa atin. So unawain po natin ang salita ng Diyos. Luke 13 verse 10 to 13 and 16. Tingnan po natin yung paano po mamuksa ang Diablo sa magitan ng paano po pumatay ang Diablo sa magitan ng sakit, karamdaman at mga sakuna. Verse 10, noon ay nagtuturo siya sa isa sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. Verse 11, at naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman. Okay, alam natin, espiritu ng karamdaman, masamang espiritu yan. Wala pong espiritu ng karamdaman na Holy Spirit. Tandaan po natin. Kasi yung karamdaman ay bad na po yan. Tandaan po natin, ano? Kasi originally, nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, si Eva, walang sakit, walang karamdaman. Wala po yan sa bokabularyo ng Biblia. Nagkaroon lang po yan ng bokabularyo sa Biblia nang nagkasala na po si Adan. At nakapasok na po ang kamatayan sa magitan ng sakit at karamdaman. So wala pong espiritu ng Diyos ng sakit at karamdaman. Minsan, meron mga Kristiyano, no? Ang sakit ko, hindi gumagaling dahil sa Diyos galing.
No? Para bang Holy Spirit binigyan siya ng sakit. For some reason, mga kapatid. Wala pong ganong katotohanan sa Biblia. So, at naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman, bad spirit po ito, evil spirit, sa loob ng 18 taon. Wow, 18 years, pinahihirapan. Bakit kaya? Ano kayang ginawa ng babae na ito? Siguro makasalanang babae ito, nangaagaw ng pamilya ng may pamilya. Baka adulterer to, o swindler, or scammer. Bakit siya pinahirapan ng espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon? Diba? Siguro kapatid, meron kang ginawang matinding kasalanan. Baka yung ninuno mo ay merong matinding kasalanan. Baka sumambayan sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ikaw ang naapektuhan, dala-dala mo yung karamdaman. 18 years na, mga kapatid. Siya ay baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. Kaya alam ko kung anong sakit yun, yung bend, naka-bend siya. No? Merong tayong nakikitang ganun, di ba? Kasi matanda, naka-bend. Hindi pala normal yon. Scoliosis ba yon? Hindi ako marunong sa medical term. No? Pero ang term ng, baluktot siya. Hindi normal. Pinahirapan ng masamang espiritu ng karamdaman. Nang siya'y makita ni Jesus, verse 12, kanyang tinawag siya at sinabi sa kanya, babae, pinalaya ka na sa iyong sakit. So, ibig sabihin pinalaya, inaalipin siya ng sakit na ito, ng masamang espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. So, ano kayang ginawa ng babae na ito? Verse 13, ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay. Take note, Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa kanya. Kaya ngayon, mahirap, sa panahon ng pandemic, mahirap magpagaling. Kasi ipapatong po yung kamay. May social distancing. Paano na? Diba? Ang galing ng dyablo, kasi tinanggal niya na agad yung paraan na ginagawa ni Kristo. Tinuro sa mga alagad. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanya at kaagad siyang naunat at niluwalhati niya ang Diyos. Ba? Gumaling po yung babae. Dumiretso, tumayong mga matuwid, mga kapatid. Verse 16, at hindi ba dapat, laktaw po tayo ng verse 16, kasi yung mga Pariseo, sabi, ba't ka nagpapagaling, nagtatrabaho ka ng araw ng Sabat? Bawal po kasi sa kanila. Alam nyo, may reliyon sa atin na bawal magtrabaho ng Sabat dito sa Pilipinas. Alam nyo na po yun, di ba? Yung mga Sabadista. Po. By law of Moises sila. At literal po sa kanila, pagdating ng Sabado, bawal po talaga sila magtrabaho. Yan. At si Kristo nagtrabaho ng araw ng Sabat. Ano po yung trabaho? Nagpagaling siya. Gumamot. Bawal po manggamot yung mga doktor ng araw ng Sabat. Sabat, nagpagaling siya. Nagalit po yung mga Pariseo. Pinuno ng mga reliyon na nagpapatupad po ng batas ng Sabat. Sabi ng Panginoon, verse 16, at hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham, tingnan nyo mga kapatid, sino po yung babae na ito? Makasalanan siguro to. Ayon kay Kristo, ito po ay anak ni Abraham. Ano ibig sabihin ng pagtinawag ng anak ni Abraham? Si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Kilala po si Abraham na talagang nananampalataya sa Diyos. Bagamat hindi po siya perpekto. Pero, ang babaeng ito na may sakit ng 18 years na inaalipin po ng dyablo, ay tinawag ni Kristo na anak ni Abraham. Ibig sabihin, ay matuwid po itong tao na to. Ibig sabihin, yung babae na ito, hindi po ito yung typical na makasalanang babae kaya may sakit. At ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon, ay kalagan sa pagkakagapos na ito sa araw ng Sabat. Hindi ba kayo natutuwa na pinalaya ang babae na ito sa araw ng Sabat? Tapos sinasabi ninyo na kasalanan, magpagaling sa araw ng Sabat. So ano ba ang dapat gawin sa araw ng Sabat? Gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? So yan po ang hypocrisy, kaplastikan po ng mga tao na nagtatago po sa mga batas na sila naman ay hindi naman din nakakasunod.
So, ang punto mga kapatid, ay ang babaeng ito ay hindi yung typical na sinasabi natin dahil makasalanan ay ginapos ng dyablo. Ngayon, bakit ginapos po ng dyablo? Alam niyo kung bakit? Kasi anak ni Abraham. Intindihan niyo? Galit yung dyablo sa mga anak ni Abraham. Bakit yung mga Pariseo ay hindi nagkakasakit? Kakampi. Bakit ito? Anak ni Abraham. Kung sino pa yung nananampalataya sa Diyos, siya pa yung nagkasakit. Di ba? Bakit, Lord? Kung sino pa yung mabuti, siya pa yung... Parang ganon. Anak ni Abraham. Bakit ginapos ng dyablo? Ay, anak nga ni Abraham eh. Pinag-initan. Di ba? Sino ba ang pinag-initan ng dyablo? Si Job. Di ba? Anak ng Diyos. May takot sa Diyos. So alam niyo na kung sino yung pag-iinitan ng dyablo. Okay. Pero ang good news, nagpunta si Kristo para bigyan tayo ng buhay at sa kasaganahan nito. Pinalaya po niya ang babaeng ito sa pagkakagapos ng dyablo ni Satanas sa loob ng 18 years. So ang ginamit po ni Satanas ay yung kanyang mga kampon, yung masamang espiritu. Okay, maaaring hindi po siya directly kasi meron siyang mga galamay. Kasi hindi po sa Diyos na kahit saan nandun siya. Yan po ang pinagkaiba. Ang dyablo ay nasa isang lugar lang siya. Bagamat siya ay espiritu. Mga kapatid. Mabilis lang siyang pumunta. Okay? Hindi po siya kagaya ng Diyos na nasa lahat, nakikita lahat ng dako. Okay? So, yun po yung ginagawa ng dyablo na pagpatay, literally, sa magitan ng sakit, karamdaman, at mga sakuna. Pangatlo, winawasak ng dyablo ang buhay ng mga tao sa pag-alipin dito sa kasalanan. Mantakin niyo po, ang isang tao ay alipin ng droga o shabu, cocaine, o naman ang tawag. Pagka, normal ka lang na tao, shabu. Pag medyo mataas na tao ka, kilala sa lipunan, cocaine, social ng konti, Brad. Yung, di ba? Paano ba yung shabu? Hindi ko nakakita kasi yung napapanood ko mga pelikula ng Amerikano, mga parang pulbos na sinisingot, di ba? Mga sosyal. Yan po yun. So, ang ginagawa po ng dyablo sa buhay ng tao, inaalipin sila sa kasalanan. 1 John 3:8a, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat hawak na sila ng dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. So, yun po yung stronghold ng dyablo sa buhay ng mga tao, yung kasalanan. Na nagmula, nag-originate pa. Kaya siya nakapasok sa sanlibutan dahil kay Adan at kay Eva. Kaya napakalaki po ng consequence ng ginawa ni Adan at ni Eva, ng unang ating magulang. So, wala na pong sisihan mga kapatid, nandiyan na po yan. Apektado na po tayo. Okay, Matthew 5:30. Ano po ang kailangan gawin ng dyablo para maalipin tayo sa kasalanan? Simple-simple lang po. Sabi ni Kristo, Matthew 5:30, na ang layunin po ng dyablo ay wasakin po ang buhay natin hanggang dalhin niya tayo sa impyerno. Kaya may kanta yung dyablo dyan. Di ba? Dadalhin kita sa impyerno. Yeah. Ayan. Kantahin mo nga yung Brad. Minsan, special number. Ibahin mo lang yung lyrics. Dalhin kita sa impyerno. Na dagat-dagat ang apoy. Gawin mo nga ng yan, kanta, Brad, para masaya tayo. Okay, Matthew 5:30. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. So ano pong gagawin ng dyablo? Simple lang. Bibigyan kanya ng isang kasalanang specialize mo.
Okay. Saan po ba nagmamanifest yung kasalanan? Sa ating katawan. Tandaan niyo po, ang tao, spirit, soul, and body. Okay, ang huling tinamaan po talaga yung body. Kasi ang body, siya po ang executioner ng soul and spirit. Okay? Sisimula sa espiritu, sabihin sa kaluluwa. Okay? Ang diablo, espiritu, kukumbinsin niya yung espiritu ng tao. At sasabihin sa isipan, oo nga. Pag napapayag yung kaluluwa, which is the mind natin, execute na ng katawan. Kaya dito sa mind, nandiyan ang battlefield. Diyan pa lang sa isip, pwede mo nang harangan. Kung maharangan mo. At ang diablo, dumadaan sa ating, kasi espiritu siya. Espiritu. Kaya yun ang contact point. Yung spirit. Kaya ang tao, spirit being. Okay? Spirit being po ang tao, diyan po nakaka-connect ang diablo. So, kaya may stronghold siya sa buhay ng mga tao. Kaya, ang gagawin lang po ng diablo ay example, sabi ni Kristo, yung iyong kanang, at kung ang kanang kamay mo, ang sanhi ng iyong pagkakasala, nagmamanifest sa kanang kamay. So ano po bang ginagawa ng kanang kamay? Yan po yung ating malakas na kamay. Right-handed. Nako, pastor, buti na lang left-handed ako. Hindi ka pwedeng lumigtas. Kasi kung left-handed ka, left-handed naman left hand mo naman gagamitin mo. So saan po ginagamit ang kamay? Nagiging sanhi ng pagkakasala. Ibig sabihin, diyan nagmamanifest yung kasalanan mo. So ano pa bang ginagawa ng kamay? Ha? Oh. Ya? Ano pa? Anong ine-execute ng kamay? Kalamitan, itong ginagamit natin pag nanakaw. Pwede rin gamitin na pagpatay. Diba? Pandaraya. Lahat po. At, alam nyo na, sa larangan po ng immorality, ay alam nyo na kung saan ginagamit ang kamay. Hindi ko na po i-elaborate yon mga kapatid. Ha? Okay, hindi lang po kamay ang sinabi ng Panginoon, if your eye cause you to see. So ano po ang prinsipyo mga kapatid? Gagamitin lang po ng diablo, simple lang. Diba? Isang bahagi lang ng iyong katawan na gagamitin mo sa kasalanan na hanggang sabihin mo, Pastor, hindi ko mapigilan, tao lang ako. Patay ka na, kapatid. Ibig sabihin, kapit ka na ng diablo dyan. Yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Yan po ang ginagawa ng diablo pangwasak sa buhay ng tao. Ngayon, mga kapatid, kailangan makalaya tayo sa pagkakaalipin ng diablo, sa pagwasak ng diablo sa buhay ng tao, sa magitan ng kasalanan na yan. Pwede rin ng dila mo. Di ba? Mata. Saan ba ginagamit ng mata? Okay, wag na nating elaborate. Baka saan tayo mapunta. Dila. Saan ba ginagamit? Wag na natin ding elaborate. Alam nyo na yan. Di ba? So, yung mga mapanirang paninira sa kapwa. So, lahat yan, nagagamit ng kung ano man yung kasalanan mo sa iyong katawan. Okay? Kalaswaan man yan, immorality, o paggawa ng kasamaan sa kapwa, lahat po yan. Pag meron po tayong kasalanan na inaalagaan, ay nakakatakot mga kapatid, sapagkat yan po ang magiging stronghold ng diablo sa atin. At sabi ng Panginoon, yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Yan po ang ginagawa ng diablo para wasakin po ang buhay ng tao. Na dapat po ang tao ay makalaya sa pagkakabihag po sa atin ng diablo. Saan po tayo binibihag ng diablo? Bukod sa karamdaman, sakit, ay binibihag po tayo ng diablo sa kasalanan. Para wasakin pong tuluyan ang buhay natin hanggang sa impyerno. Marami pong mga tao na sumikat at dati pong mananampalataya ng Diyos, sumikat po. At napainan po ng diablo. At nagkaroon po ng pagkaalipin sa kasalanan, dun sa cocaine nga, kapatid.
at sila po ay nasira ang kanilang buhay. Hindi ko na lang po babanggitin kung sino po yun. At dati po silang malalim, sabi natin, ay naglilingkod sa iglesia ng ating Panginoon. Nakakalungkot po yan. So ang tao, kailangan po tayong makalaya at mamuhay tungo, mamuhay tungo sa buhay at sa kasaganahan nito kay Kristo. Bibilisan ko na lang mga kapatid, ano? Kasi medyo mahaba, pero sulit naman to mga kapatid. So yun po yung klase ng pamumuhay na tungo sa kapahamakan na ang dyablo po ang gumagabay. At ito naman po ay dumating si Kristo para makontra po yung gawa ng dyablo. At ito po yung pamumuhay tungo sa buhay at sa kasaganahan nito kay Kristo. John 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. So maliwanag mga kapatid, hindi po yung payayamanin ka at yun yung masaganang buhay. Hindi po yon mga kapatid. Tandaan nyo po, sa mga apostol, may nagtry pong yumaman. Ano po nangyari sa kanya? Nalaglag po yung kanyang pagiging apostol. Si Judas po yon. Hindi po kamukha ngayon, mga kapatid. Tignan nyo po yung mga preacher na matitindi, di ba? Ang yayaman po niya. Ang mga sasakyan nila, hindi ordinaryong kagaya ko na Avanza, pang pamilya. Ay mga sasakyan po nila, mga Ferrari, mga kapatid. Di ba? Ferrari. Ano po yung mga sasakyan na ano? Yun lang ano yun. Di ba? Matitindi po. May mga jet pa yan. Private jet. At yung bahay nila, may runway. Siyempre, di ba? May sariling landingan. Ano? Ang ganda po ng katwiran. Kailangan ko yan, pastor. Dahil mangangaral ako sa ibang bansa. Kaya, para mabilis, may sarili akong jet. Iba na yung panahon ngayon. Dapat maging maingat tayo, mga kapatid. John 3:16, alam na natin yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang tayong anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So unang-una, binibigay ng Diyos sa atin, ni Kristo, inaalok sa atin ay buhay. Anong buhay ito? Buhay na walang hanggan. Ito po yung nawala sa tao. Nawala kay Adan, yung buhay na walang hanggan. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad, take note, walang bayad. Ayan. Kaya po yung may nangaral sa inyo, pagkatapos kayong pangaralan, ay naningil. Ay medyo may problema po yon. Okay? Sabi dito ay walang bayad, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So ang ino-offer po ng Diyos ay buhay. Ano po ito buhay na to? Buhay na walang hanggan? Buhay na kapiling mo ang Diyos, walang bayad, biyaya ng Diyos. Okay, lalaktaw na po ako. Ephesians 2:8 and 9, anak, laktaw. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya at ito hindi sa magitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. So tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi gawa ng tao. Ang pananampalataya ay pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Hindi yan trabaho. Pag sinabi mong trabaho, ikaw naghirap. Dapat kang bayaran ng Diyos dahil sa pinaghirapan mo. So tandaan po natin, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, inaalok ni Kristo, ay hindi natin pinaghirapan. Kaya nga ang faith at works, hindi po yan parehas. Yung work na sinasabi ay labor. Ibig sabihin ng labor, pinagtrabahuhan mo. So tandaan po natin, ang kaligtasan ay pinagtrabahuhan ni Kristo. Siya ang namatay, hindi tayo. So in a way, ay namatay na rin tayo sa magitan ni Kristo. Binayaran niya yung ating kasalanan. At ito ay kaloob ng Diyos, tandaan natin, walang bayad, tinatanggap lamang sa magitan ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Hindi mo yan pinagtrabahuhan. Sa totoo lang, ang pananampalataya, opposite ng work. Ibig sabihin ng pananampalataya, nagtiwala ka sa Diyos na siyang tumabaho para sa iyo. Kasi wala kang magagawa.
Kaya ang Diyos na lang ang gagawa para sa iyo. Naintindihan niyo mga kapatid? So yung gawa, yung works, yung labor, ikaw ang nagtrabaho, ang Diyos nagtiwala sa iyo. Dahil sa ginawa mo yan, nagtrabaho ka, ito ang gantimpala mo. Hindi po ganon ang buhay na inaalok ni Kristo. Baliktad sa tao. Ano po yon? Yung nagtiwala ka sa ginawa ng Diyos para sa iyo, pinagtiwalaan mo sa magitan ng pananampalataya, tinanggap mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Yun po yun. Hindi po yung ang Diyos tatanggapin ka dahil sa ginawa mo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan, sabi sa verse 9, ng mga gawa. Kaya tandaan nyo, iba ang pananampalataya sa gawa. Upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaya kung may nagtuturo po na hindi sapat yung pananampalataya, doon ka na lang sa demonyo. Kasi kasinungalingan ng demonyo yan. Dahil ang kaloob ng Diyos, yung inaalok ng Diyos na buhay at kasakasaganahan nito, ay kaloob ng Diyos. Walang bayad, gawa ng Diyos. Tinatanggap lang natin sa magitan ng pagtitiwala sa Kanya. Sa ginawa ni Kristo para sa atin. So yung faith is equivalent to trusting God. Diba? Parang yung bata. Sabi ng bata, Nay, kakain ba tayo mamaya? May pagkain. Oo naman, anak. Anong gusto mong ulam? Tusino po. Oh, sige, tusino. Oh. Ano yung ginawa ng bata? Nagtrabaho ba siya? O nagtiwala sa nanay niya? Nanampalataya siya sa nanay niya. O nagtiwala siya sa nanay niya. Ulam nila tusino. Kaya pagdating ng hapon, ay, Nay, sarap, tusino. Diba? Sino ang gumawa? Yung nanay. Sino ang nagtiwala sa nanay na totoo yung sinabi ng nanay? Yung anak. So, ganun po yun. Wala pong ginawa yung anak para makabili yung nanay ng tusino. Hindi sinabi ng anak, Nay, namalimos ako kanina, sa kalye. Ito nalimusan ko, bilhin nyo ng tusino, ulam natin mamaya. Hindi po ganon, mga kapatid. Ito ay regalo ng Diyos. At hindi lamang po buhay na walang hanggan ang inaalok ni Kristo, Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. So binigay na po sa atin ang blessing, spiritual blessing, hindi po material. Kasi kung material, miski yung taga-sanlibutan, ay mayayaman sila. Mainggit pa tayo. So hindi po labanan ito ng material blessing. Ang unique po sa atin na binibigay ni Kristo ay spiritual blessing. Wala pong spiritual blessing yung nasa sanlibutan na hindi po tinanggap si Kristo. So yun lamang pong nanampalataya kay Kristo ang unique na may buhay na walang hanggan at may pagpapalang spiritual kay Kristo. May buhay na kasama ang Diyos sa buhay mo. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ayan. So, medyo dalawa pa po ito, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong oras na. Gusto niyo po bang tigil na muna natin? Mahaba na ba? Tuloy. Tuloy natin. Okay, baka mabitin, ano? Okay, ngayon, yung mga pagpapalang espiritual, ano ba yon, Pastor? Ang sabi ng Biblia ay Ephesians 1:3 na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. So, ano bang pagpapala yan, Pastor? Sana all. Diba? Alam nyo, all nga. Ay, iniisip ko, ano ba yung all na yan? Sana all. All blessing in the heavenly places ibinigay sa atin. So wala pong kulang. Lahat po ng pagpapalang espiritual. Yan dapat tuklasin natin, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng sample. Okay, number 2. Ano po yung pangontra natin sa sakit, karamdaman at sakuna? Disgrasya. Alam nyo, nakakalungkot. Meron pong mga mananampalataya na di-disgrasya. Tama po ba? Buti na lang yung iba nakakaligtas, pero yung iba hindi po. Wala ba tayong pangontra sa disgrasya na ito? Sino po ba ang dumisgrasya sa atin?
Naalala ko po yung isang grupo po ng mga mananampalataya, mga pastor. Ay bumiyahe po, sabay-sabay po sila sa isang sasakyan. Mga pastor po ito. Akalain niyo po nung pauwi na disgrasya. Hindi ko alam kung nakatulog po yung driver, parang nahulog sa bangin, patay po na. Ngayon, sasabihin po natin, ay kinuha na sila ng Panginoon. Oras na po nila. Mga kapatid, nanakawan po yung mga pastor na yun, ang lusog-lusog. May mga ministry, may mga pamilya. Sa isang iglap po, patay. At sasabihin po natin ay kalooban na siguro ng Diyos na kinuha nila. Mga kapatid, nakakalimutan natin may demonyo. Pagka tayo po ay nag-relax, ay pag hindi po natin ginamit yung binigay sa atin ni Kristo, na pagpapalang espiritual para labanan po ang mga gawa ng dyablo, tandaan po natin, winasak na po ng Diyos ni Kristo ang gawa ng dyablo. Kailangan lang po nating i-execute at ipamuhay sa magitan ng pananampalataya. So, ang pamumuhay na may kagalingan sa sakit at karamdaman at paglaya sa pagpapahirap ng dyablo. Ito po yung sinasabi natin na buhay at buhay sa kasaganahan nito, spiritual blessing. Meron pa po ba tayong pangontra sa ginagawa ng dyablo sa buhay ng mga tao? Lalo na po, pag ikaw ay daughter and son of Abraham, ay pag-iinitan po tayo ng dyablo, mga kapatid. Kaya ito, mas kailangan natin. Ang kailangan po ng sanlibutan ay unang-una. Kailangan din po ng sanlibutan to, makilala nila si Kristo. Pero tayo pong nakakilala na kay Kristo, dapat po alam po natin to. Acts 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglilibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. So si Kristo, ang layunin ni Kristo ay palayain tayo sa lahat ng pagpapahirap ng dyablo, yung kanyang mga evil spirit. Sa magitan po ng kanyang pagpapagaling sa lahat po ng mga may sakit, karamdaman. So tandaan po natin yung sinabi ni Kristo, ang kaaway, ang magnanakaw, Satanas, ang layunin niya ay magnakaw, pumatay, at yun lang ang layunin niya at magwasak ng buhay. Ang target niya, number 1, ay mga anak ni Abraham. Sons and daughter of Abraham. So si Kristo naglilibot, gumagawa ng mabuti, pinapalaya po niya yung mga pinahirapan. Lahat po na pinahirapan ng dyablo. Matthew 8:14-17, nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyen ng babae nito na nakaratay dahil sa lagnat. Anong ginawa ni Kristo? Verse 15, hinawakan niya ang kamay ng babae. Take note, hinawakan po, no? At anong sabi? Talagang ganyan ang buhay. At talagang nagkakasakit ang tao. At tiisin na lang natin ito. Tumawag nga kayo ng doktor. Ano ba sabi ng doktor? Yung po ba ang ginawa ni Kristo? Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat, bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Bakit po yun nangyari? Verse 16, ng gabing iyon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalaya ng mga demonyo. Baka may favoritism dahil, biyenan yun ni Apostol Pedro. May favoritism siguro, kasi malakas si Apostol Pedro. Pero ang sabi sa verse 16, nang gabing iyon, dinala nila sa kanya ang maraming inaalaya ng mga demonyo, pinalayas niya ang mga espiritu sa magitan ng salita, at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Bakit niya ginawa yon? Bakit pinagaling lahat ng mga may sakit? Sabi sa verse 17, ito ay upang matupad ang sinabi sa magitan ni Propeta Isaiah, kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. So tandaan po natin, tinubos ni Kristo ang ating mga sakit, karamdaman, kasama po ng mga kasalanan. Para po kontrahin ang gawa ng dyablo, para wasakin po ang gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao. So paano winasak ni Kristo yung mga sakit, karamdaman, mga sakuna sa buhay ng mga tao? Ang ginawa ni Kristo, siya ang umako,
kinuha niya yung ating mga sakit karamdaman, pati mga sakuna. Lahat po yan ay kinuha ni Kristo. Isaiah 53 verse 4 and 5. So, pati kasalanan at yung lahat ng mga sakit karamdaman, hindi lang po yan, pati po yung mga pagpapahirap, lahat po ng oppression ng diablo, dinala ni Kristo. Tunay na ang kanyang pinasan, Isaiah 53 verse 4 and 5. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman, ito po yung tinupad ni Kristo, at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating tinulong siya na hinampas, sinakta ng Diyos at pinahirapan. So literal po yun, karamdaman, dinala niya. Verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, mga kasalanan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, alam natin yun, dinala niya yung parusa ng ating kasalanan. Ito ang hindi natin alam. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. So, paano niya winasak yung gawa ng diablo na mga sakit karamdaman pagpapahirap sa mga tao? Lalo na yung mga anak ni Abraham na mga nananampalataya sa Diyos. Old and New Testament. Paano po niya ginawa yon? Sa magitan ng kanyang mga sugat, mga latay, ay gumaling po tayo. Inabsorb ni Kristo sa kanyang katawan dito sa lupa, nung siya'y nagkatawang tao, ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Pati yung mga sakuna at disgrasya. Kinontra po yan, winasak po yan ng Panginoon, yung gawa ng diablo sa buhay po natin. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Pastor, paano ko ngayon gagawin yan? Paano ko i-avail yan? Binigyan ka na ng Diyos ng lahat ng klase ng spiritual blessing. Nasa iyo na, kapatid. Nung ikaw ay tinatakan ng Holy Spirit, nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, tinatakan ka ng Holy Spirit. Kaya ang sabi ko nga dito, ang a-attend dito, dapat vaccinated ng Holy Spirit. Diba? Ano yun? Sealed with the Holy Spirit. At ang vaccination ng Holy Spirit, one time lang. Kumpara doon sa vaccination ng gobyerno, laban sa COVID, ay may booster pa, kapatid. No? After booster, ay power booster na naman. Another na naman. Wala nang katapusan. Yung booster na ito. Ay kontento na lang ako sa vaccine ng Holy Spirit. At tignan natin kung sino ang tatagal. Diba? So, pinagbigyan natin ng gobyerno sa vaccine nila. Kasi hindi tayo makakakilos, hindi tayo makakapag-service pag hindi vaccinated ang pastor. Requirement na nila yan. Bagamat sinasabi nila, hindi requirement, pero iba yung pinatutupad. Kaya magulo ang ating gobyerno. Hindi mo alam kung anong... Iba yung ginawang batas sa pinapatupad. Sa lahat ng sektor, maging sa simbahan, kontrolado nila. Kaya ako, ang requirement ko lang dito, dumalo, vaccinated by the Holy Spirit. Most powerful vaccination. Ito na po yon, Luke 10:17-20. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. So binigyan ni Kristo ang mga alagad niya ng authority, utusan ang demonyo. Yung dulot, ano ba yung dulot ng demonyo? Sakit, karamdaman, at sakuna. Verse 18, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Ibig sabihin, tinalo na siya ni Kristo. Talunan na po ang diablo. Okay? Lumalaban tayo, pero talunan na po. Meron na po tayong victory. Verse 19, tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng autoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan. Sino po ito? Mga kampo ng diablo, masamang espiritu, mga sakit at karamdaman. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, mga sakuna, disgrasya, at walang makakapanakit sa inyo. Palakpak naman yan sa ating Panginoon. Di ba? Ayan. Verse 20, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo.
kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Paano malaman mo nakasulat sa langit? Sinelyuhan ka ng Holy Spirit. You are vaccinated by the Holy Spirit. Kailan ba nangyari yon, Pastor? Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Yan ang di alam ng mga mananampalataya. Kaya nalulusutan tayo ng dyablo. So sinasabi ng dyablo, wala kang power sa akin. Mas makapangyarihan ako sa iyo. Pwede kitang patayin sa mga sakit, karamdaman, mga aksidente, disgrasya. Oh, hawak kita dahil yung kasalanan mo, di ba? May kasalanan ka, ayaw mong, hindi mo mapigilan kasi ako may control sa iyo. Yun, yari na. So itong mga bagay na ito, mga kapatid, mga panlililang ng dyablo na dapat po natin matutunang kontrahin sa magitan po ng buhay na masaganang pinagkaloob sa atin ni Kristo. At panghuli, ang pamumuhay sa katwiran at kabanalan at paglaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Nakokontra mo yung mga sakit. Nagle-layhans ka, inuutusan mo yung sakit, pati sa iyo, layhans mo sarili mo, utusan mo yung sakit ng karamdaman mo, mawala. Ako, meron akong testimony. Alam to ng asawa ko. Wala pa po akong laboratory na malinis. Lahat po may tama. Cholesterol. Ano pa? Siguro yung sugar, medyo nagdo-normal ako sa sugar sa mga, ewan ko lang. Pero yung cholesterol, SGPT, creatinine, lahat yan, puro matataas. Lahat yan, kapatid. At ako ay pinalaboratory ng aking may bahay. At ako'y nagpapasalamat, siya nagbayad na laboratory ko lahat. At taking gulat ko po sa resulta ay mababa po. Kaya lang kinakabahan ako dun sa creatinine kasi below minimum ako . Mas mababa dun sa minimum pa. Siguro, kain ako ng maaalat para tumaas ng konti. Binibiro ko yung aking asawa. So, mga kapatid, nakokontra mo yung mga sakit, karamdaman. Pero yung kasalanan na stronghold sa ng dyablo, kung ano man yon, ay nabibitawan mo ba? Nakakalaya ka ba doon? So, ang pamumuhay sa katwiran at kabanalan at paglaya sa pagkaalipin sa kasalanan, pinagkaloob na ni Kristo. So, tandaan nyo, wala na po tayo dapat doon kung ano man yung umaalipin sa iyo na kasalanan. 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Mga kapatid, pinatay na ni Kristo yung pita ng laman mo sa krus nung siya'y namatay. Upang ikaw at ako ay mabuhay na sa katwiran. Para mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. So, binayaran na ni Kristo ng kanyang kamatayan, nilinis ka na ng dugo ni Kristo, at ang kanyang mga sugat, at sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. So, package deal yan, mga kapatid. Sakit, karamdaman, mga sakuna, at pati sa pagkaalipin sa kasalanan. Verse 25, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. So pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, si Kristo na ang iyong pastol, siya na ang nangangalaga ng iyong kaluluwa. So pinatay na ni Kristo yung mga kasalanan mong yan. So ang mananampalataya ay winasak na ng Panginoon yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Hindi kamukha ng mga unbeliever pa, hindi nila makontrol yung kanilang laman. Pag inabutan sila ng kahayupan, gagawa ng kahayupan yan. Diba? Gagawa ng pag lalaki, inabutan ng kahinaan yan sa laman, mambababae talaga yan. Unbeliever. Pero tayong mga mananampalataya, dati, ginagawa natin yan. Ako, nadulas yung dila ko. Nabanggit ko, Brad, dati ginagawa natin yan. Dati. Lipas na, wala na. Pero ngayon, tayo na kay Kristo na, ay winasak na
ng Panginoon ang gawa ng dyablo. So wala na po yun sa atin. Ibig sabihin ay may victory na po tayo sa kasalanan. Dati hindi natin kayang kontrolin. Wala tayong self-control. Ngayon may self-control na. Pwede natin sabihin Diyos sa kasalanan ni lumayas ka sa katawan. Lumayas ka sa kamay ko kung yun po yung kamay ang gumagawa nun. Lumayas ka sa mata ko kung yung pong mata ang gumagawa nun. Lumayas ka sa dila ko kung dila po ang gumagawa nun. At huwag ka nang pumasok sa aking katawan. So yung kasalanan na yon, mawawala na po yun. Mawawala na po tayo ng craving doon. Diba? Ang gagawin ng dyablo, papainan ka, tutuksuin ka. Pero kaya mo nang, pwede mo nang sabihin sa dyablo, lumayo ka sa akin, Satanas. Wala kang kapit sa akin. 1 John 3, 8 and 9, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Tandaan niyo po yun. So, hindi po tayo dapat alipin na ng kasalanan. Hindi po tayo dapat nagpapatuloy dun sa isang uri ng kasalanan na yun. Sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So, winasak na po ng dyablo yung gawa sa buhay nating mga Kristiyano. Sabi sa verse 9, 1 John 3:8, sundan po natin ang verse 9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Bakit daw? Sapagkat ang kanyang binhi ng Diyos ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay born again na. Dahil sa Diyos, ipinanganak ka, hindi ka na magpapatuloy. Bakit hindi na ako magpapatuloy? Kasi isinilang ka ng Diyos at yung salita niya, yung binhi niya at ang Holy Spirit nasa iyo. Kaya imposible na magpatuloy ka sa kasalanan. Dapat ma-realize mo to. At yung umaalipin sa iyong kasalanan, ano ba yung umaalipin sa ating kasalanan? Simulan natin ng immorality. Okay, yung paninilip, yung mata. Ano yun? Ngayon, hindi ka na kailangan manilip. Kasi ladlad na, kapatid. Kita na. Wala ka na sisilipin. Okay? So, pornography sa internet, sa mga suot ng mga... Ngayon, naglabasan na naman, napansin ko, naglabasan na naman yung mga pusod. Diba? Alam mo na kung anong itsura ng pusod. Litaw yung pusod. Yan na yung uso ngayon. Maiksi na naman ang damit. Ninidemonyo na naman tayo. Patid. Pero hindi na makakaisa ang dyablo. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Mga malalaswang mga kasuotan, tayo naman mga lalaki nag-e-enjoy doon sa magitan ng mata. At yung kasalanang immorality, pornography, at kasalanan ng pambababae. At ang kasunod niyan, papainan ka ng papainan ng dyablo, dahil ang mga tao, kahinaan yan, magkakasala sila, pambababae, manchichicks. Diba? Pero sa ating mga anak ng Diyos, ang sino ang pinanganak ng Diyos, sabi sa Biblia, hindi nagpapatuloy. Wala na, dati, pero ngayong anak tayo ng Diyos, hindi na. Sapagkat ang kanyang binhi ay nanatili sa kanya at di siya maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Romans 8:13-14, sapagkat kung mamumuhay kayo, ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Tandaan nyo mga kapatid, yung namumuhay sa laman, mamamatay sila. Tayo, hindi tayo mamamatay kasi hindi tayo namumuhay sa laman. Bakit? Kasi mga anak tayo ng Diyos. Bakit? Kayo ay mamamatay, sabi niya. Subalit kung sa magitan ng Espiritu ay pinapatay niyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabuhay. So yung gawa ng laman, pinapatay natin sa magitan ng Holy Spirit, empowered tayo ng Holy Spirit, ng kabanalan. Dahil sa kabanalan ng Holy Spirit nasa atin, kabanalan ni Kristo, mandidiri ka muna dun sa kasalanan. Pag hindi ka nandiri sa kasalanan, wala sa iyong Espiritu ng Diyos. Hindi ka born again, wala sa iyong binhi ng Diyos. Okay, yung binhi ng Diyos, yung salita ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, through the Holy Spirit, nasa iyo. Kaya ang epekto nun, pag nakita mo, malalaswaan ka. Imbis na mag-enjoy ka, malalaswaan ka sa nakikita mo. At dahil dito, kokontray mo, i-rebuke mo yung kasalanan na ito. Lumayas ka sa harapan ko, espiritu ng immoralidad. So tandaan natin, lahat ng mga kahalayan, kasalanan, pita ng laman, mayroong kasamang evil spirit. Okay? Ano ba yung hindi natin mga inaalipin ng mga tao? Simple lang, paninigarilyo. Diba? So, maraming naninigarilyo mananampalataya bago magsimba, maninigarilyo sa labas ng simbahan.
Ginagawa yan sa Catholic, ginagawa rin sa Christian. And then, pagkasindi, tapon, pasok. At least, hindi naninigarilyo sa loob ng simbahan. Di ba? Kaya lang, alipin pa rin ng paninigarilyo. Okay lang yan sa simula na mananampalataya hanggang matutunan niya, paano ko ba patayin itong paninigarilyo sa buhay ko? Kailangan matutunan niya yon. Pero habang tumatagal, lumalala pa, nadadagdagan pa ng bisyo, ibang usapan na yan. Okay? Baka hindi talaga na-born again. Kasi pag ikaw na-born again, ay hindi ka na talaga magpapatuloy. Kasi born again ka na, ang Holy Spirit nasa iyo, ang salita ng Diyos nasa iyo, hindi nanakaw. Ang biyaya ng Diyos nasa iyo. Ano pa yung biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng kabanalan. Bibigyan ka ni Kristo ng righteousness. Ang symbolical nun, susuot mo yung white robe. Yung white robe, yun yung holiness ni Christ, susuot mo. Galing sa Diyos yun. Hindi galing sa sarili mong gawa. So tandaan natin, lahat ay biyaya. Wala tayong gawa. Miski po yung ating kabanalan, gawa ng Diyos sa buhay natin. Okay. So, paano gagawin nyo? Patayin natin ang laman sa magitan ng Holy Spirit. So, may Holy Spirit tayo. Verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay ang mga anak ng Diyos. So, simple lang. Simple lang. Pag walang Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos. Pag nasa yung Holy Spirit, ibig sabihin, anak ka ng Diyos, tinatakang ka niya ng Holy Spirit. Gagabayan ka niya. Hindi pwedeng matalo ang Holy Spirit sa laman. Kailangan, coordinated lang tayo sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit, kasama natin. Anong gagawin natin? Tukso to. Patayin natin, sabi ng Holy Spirit. So, i-rebuke mo yung kasalanan na yon, hindi yun makaka-penetrate sa iyo. Amen? So, kung ikaw ay natutukso ng immorality, pornography, masturbation, lahat yan. Bisyo ng pagsugal, paglalasing, paninigarilyo, cocaine, drugs, lahat yan. Typical yan na sanlibutan. Okay? At yan ang kapit ng dyablo sa mga taga-sanlibutan. Pero tayong mga anak ng Diyos na nanampalataya kay Kristo, ay pinatay na po natin yan sa magitan ng Holy Spirit. 1 Peter 1:23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa magitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Pag pinanghawakan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ay nananatili po sa atin ang binhi ng Panginoon. At bilang mga anak ng Diyos, ay tanggapin po natin ang buhay na masagana, buhay ni Kristo, kontra sa mapangwasak na pamumuhay na dulot ng gawa ng dyablo. Basahin ko po, bago po tayo manalangin. John chapter 10, verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Okay pa ba yung ating audio? Yung internet? Okay pa? Okay, magkaroon lang po tayo ng short prayer para sa mga nanonood na mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. At tayo po ay sumabay po kayo kung sino. Hello, ayun. Yung tiyempo, no? Galing. Coincidence? Hindi ako naniniwala dun. Coincidence. Okay, manalangin. Meron ba? Hello, bebe? Ilang mga anak? Meron? Okay. Ayaw niya talagang tumanggap yung mga nanonood. Nanonood, nakikinig sa online. Baka may maligtas pag-pray natin. So yung pong mga gustong manampalataya kay Kristo, sabay po kayo sa akin sa panalangin. At tayo po ay manalangin. Sumabay po kayo yung mga nanonood upang makawala po tayo sa pagkabihag ng dyablo. So ganito po tayo manalangin po tayo, sumabay po kayo. Panginoong Hesukristo,
ako po ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Naunawaan ko po na ang aking buhay ay pinaghaharian ng dyablo. At ako po ay alipin ng kasalanan. Patawarin mo po ako. At akin pong isinusuko ang aking buhay sa iyo, Panginoong Jesus, sa oras na ito. Kinikilala ko po ang iyong pagtubos sa aking mga kasalanan, ang iyong pagpapakahirap dito sa lupa, ang iyong pag-ako sa lahat ng aking mga karamdaman at mga sakit at sakuna, ang iyong pong pag-ako sa aking mga kasalanan, sa parusa ng aking kasalanan na kamatayan, na siya pong dahilan kung bakit ikaw ay namatay sa krus. Patawarin mo po ako. Ako po'y nananampalataya na ikaw, Panginoong Jesus, ay nabuhay muli sa mga patay sa ikatlong araw upang ako ay palayain sa gawa ng dyablo at upang ako ay magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan at buhay na masagana sa mga pagpapalang espiritual mula sa langit. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit, sa iyong pag-ibig sa akin. Mula po ngayon at magpakailanman, ang aking buhay ay sa iyo na, Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat. Amen. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Bagamat mahaba po ang iyong mensahe, ay salamat at naunawaan po namin ang buhay na masagana na iyo pong pinagkakaloob sa amin. Kontra sa buhay po ng mapanira gawa ng dyablo. Salamat po aming buhay na Diyos. Hayaan mo po ang mga anak mo ngayon ay mamuhay po sa buhay na pinagkakaloob mo at sa buhay na kasaganahan nito ayon po sa iyong mga salita at layunin sa amin. At hindi na po kami palinlang sa mga kasinungalingan ng dyablo sa buhay po namin. Gamitin mo po kami, Panginoon, para po sa mga tao na makalaya po sila sa pagkakabihag ng dyablo. Gamitin mo po kaming daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong kaloob sa kanila, na sila rin ay magkaroon ng buhay at buhay na masagana sa piling mo, aming Panginoong Jesus. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit. Ito po ang aming dalangin para sa iyong kapurihan sa pangalan muli ng aming Panginoong Yeshua na iyong bugtong na anak. Amen.